madadamay dito sa oras na magsalita po. Ito pong si Yusek Cabral ho, mga bossing. Kaya, nag-iingat. Ano po? Kaya hindi mamatay-matay sa isip ko, mga bossing, na baka meron talagang dumisgrasya eh. Pero sabi nila, wala daw foul play. Pero dahil nga walang CCTV doon sa area na yon, doon sa lugar na yon, may napadaan na motor, sabay tulak ng konti. 'Di ba? Yung tulak, nasa gilid po siya ng inuupuan eh. Oh, nasa gilid po siya. Yung konting tulak mo lang, mapalakas lang ng konti, hindi papasa yun. Pero, mahuhulog yung tao doon sa bangin. Ayan. No, kasi yung pinagbabasehan po nila, mga kababayan, na medico legal o sa autopsiya ho, wala daw mga kalmot, wala daw pong mga um, itsura na nanlaban, nakipagbuno or whatever, or kung may saksak, may baril, wala daw. Pero yung simpleng tulak, hindi gagalos, hindi ano yun eh. Hindi ho magpapasa yun eh. Di ba? Sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, pwede nang alisin ang anggulong foul play base sa mga ebidensya. The postmortem examination showed extensive facial injuries on the right side of her face, extensive injuries on the rear of her skull, extensive injuries to the right side of her ribcage, and her hands. It shows a forward motion drop from the tip. Ano kaya? Nadulas talaga? Nadulas o tumalon? O meron tumulak? Yan ho, mga kababayan talaga eh. Kasi sinasabi nila, si Cabral daw talaga yun. Sabi ni Legazpi, 1957, sino ba naman ang uupo sa tabi ng bangin? May sakit na phobia sa bangin. Cabral under ipinagbabawal na gamot. No? Ang under, yan. Sino pa dito? Kung itinulak yan, makikita mo sa fitness, no? Hindi makikita ng driver. Si driver. Hindi, pati ho yung matandaan ko lang ho, maisama ko. Pati po yung selfie mga bossing. Noon pong nung driver, inaano na din po yan. Iniimbestigahan at pinag-aaralan na din po yan. Baka pangdagdag bigat lang ho nila upang sa ganon, magmukhang katotohanan na si Cabral talaga yung nandoon. No? Pero ang totoo, nag-backdoor pala. Di ba? Gayunman, kailangan isa-ilalim sa digital forensics ang cellphone ni Cabral. Kaya nag-apply na ng search warrant ang PNP sa korte para makuha ito. What we have to determine is whether, number one, there were threats to her life. Number two, if there were... Sabi ni Ma'am Chris Rose, busy, nagpe-prepare sa Noche Buena for tomorrow night kasi duty pa rin ako tomorrow sa work. Nako, ano mga handa nyo sa Noche Buena? Hindi, singit ko lang ho. No? Masarap siguro mga handa nyo. Kaya ho yung iba mga kababayan, busy na din po no? Sino yung nasa CCTV? Ka-lookalike ba ni Cabral? Sabi ni Legazpi. Yun din yung sinasabi ng iba. Ka-lookalike na, CCTV, yung sa CCTV. Yung nandiyan, ewan natin sa kanila. Pero, posibleng doon sa hotel, CCTV, okay, nandyan, namataan. Tapos, yung doon, wala naman CCTV. Kaya kailangan magkaroon ng dagdag na bigat. Yung naratibo na si Cabral talaga ay nahulog doon. Sige, kunyari, merong selfie at sabayan pa natin ng dashcam na dadaan. Pagkadaan ng dashcam at pagka-picture ng selfie, sakay ulit sa sasakyan, alis na. Tapos lagay ng Meron nung pumupunta doon doon po sa lugar, mga kababayan, kung saan po sinasabing pinaghulugan po ni Yusek Cabral. At meron nang itinuturo na meron daw pong bahay doon sa ilalim. Or bahay ng baboy. Ano po, kasi kung bahay yon, mga bossing, ay nako, makikita, maririnig, malalaman agad nila ho yun. Na merong nahulog doon. Di ba?
Kasi merong bubong po talaga doon sa malapit sa pinaghulugan po eh, mga kababayan. Isa pa ho na makakadagdag sa confusion no o sa na ma-confuse yung mga kababayan natin eh yung pagkakabalita nila nung sa umpisa pa lang. 'Di ba? Sabi doon sa umpisa pa lang na namataan nakita si Yusek Cabral walang malay. Para masabi na walang malay lang si Cabral, wala ka dapat makita mga dugo o kahit na ano, na senyales na posibleng patay na ito, 'di ba? Siguro ewan ko ha kung bakit gano'n yung una nilang balita, na natagpuan walang malay. Ako kung may makita ako na isang, tao duguan tapos hindi na gumagalaw, hindi ko ilalagay o hindi ko ita-type na walang malay. Siyempre unang papasok mo dito, patay na yata ito, eh, 'di ba? Walang malay tapos biglang patay na. O yun ho, lahat ho yan mga kababayan. Tapos eto pa, ang pinaka nakadagdag ho talaga mga boss chipamo sir, no, eh yung asawa, si Mr. Cabral, si Cesar Cabral ho mga bossing. Walang emosyon, ni hindi man lang nakikitang malungkot. Ano pa? Ikaw bilang asawa, ano unang magiging initial na reaksyon mo? Alamin kung merong talagang mga dumisgrasya or pumatay doon sa asawa mo. Dahil ayaw mong magsisi, 'di ba? Kalaunan ayaw mong mapaisip ka, naku sana pinautopsiya ko para nalaman ko talaga ang katotohanan. Para mabigyan ng katarungan ng aking asawa. Pero siya, kumbinsido na siya na baka nadulas lang daw. Yan yung mga iniisip po ng kapwa natin, mga bossing. Bakit yung asawa, wala man lang emosyon, no? Bakit yung asawa, siya pa mismo ito, ayaw ipa-autopsiya yung bangkay ng misis niya. Tingin ko, may kinalaban ng driver, sabi ni Benj, uy, oh. Any conversations she had prior to the event? Number 3, if there were still transactions pending. And number 4, who was she conversing with in the week before? Yan, alam ko, narinig ko din yan. Hiwalay na daw, matagal na. Insurance daw. Prof. Mark, ang habol, matagal na daw nakita na hindi in good terms itong si Cabral at yung kanyang asawa. No? Hindi kaya Nida Blanca 2.0 yan. Aba, ewan na natin. Sino kaya ang kukuntsabahin ng Cesar para doon para sa ganun pong pagtulak or kung whatever man, no? Pero madami pong red flag dito sa Mr. ni Yusek Cabral. At bukod pa ho dyan, mga kababayan, no, dahil nga po lumalawak at nagiging sanga-sanga na din po ito,